Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Umusok mga kababayan si Ping Lacson sa naging akusasyon mga kababayan sa live selling ni Alan Peter Cayetano the other day. Inaakusa si Ping Lacson na dumobli yung yaman. Inaakusa po mga kababayan si Ping Lacson, umusok ngayon si Ping. Sabi ni Ping Lacson dito sa report ng Daily Tribune, Cayetano crossed the line, belongs in Payatas Jail. May mga ebidensya niya ako laban kay Alan Peter Cayetano na maglalagay sa kanya sa kulungan sa Payatas sa jail sa Quezon City. Ganon katindi yung naging response mga kababayan ni Ping Lacson sa walang tigil na live selling ni Alan Peter Cayetano. I think magkakasubukan mga kababayan. At may madadagdag sa mga senador na maghihimas rehas mga kababayan sa kulungan. Yan mga kababayan, ang report ngayon ng Daily Tribune, Ping wants Alan jailed. Yan my integrity is my first and last line of defense. And I will fight to defend it with all my might. Senator Cayetano has crossed the line by attacking it. As of this morning, I am still counting informants and witnesses, directly or through intermediaries, willing to provide information and evidence to put him in his proper place, the Payatas, Quezon City Jail. Tapos, hindi siya ngayon tatantanan, mga kababayan, ni Ping Lacson. Matinik pa naman po si Ping Lacson na investigador kasi dating PNP chief siya, mga kababayan. Hindi siya tulad ni Bato de la Rosa. Di ba, mga kababayan? Ito ngayon ang mga balita. Lacson denies Cayetano claim that his net worth had doubled. Iyon ang naging akusasyon mga kababayan ni Alan Peter Cayetano sa kanyang pinaka-latest na live selling sa Facebook. Sabi po ni Ping Lacson, live selling Cayetano had 6.79 billion budget insertions in 2025 GAA. Kita mo na, maglalabasan na po ng baho. Yan ang sabi ni Ping Lacson. Si Cayetano niya, may 6.79 billion na insertion sa 2025 GAA. Kaya niya, mayaman siya ngayon. Pero sabi ni Lacson, ako yung yaman ko, legitimate kong nakuha mula sa aking private business and never resorted to kickbacks. So ayon po kay Ping Lacson, that there are ghost flood control projects in Taguig City na baluarte ni Cayetano. Let me correct Senator Alan Peter Cayetano, Cayetano's latest live selling on FB using wild insinuations and black propaganda against me. Hindi nagdoble ang net worth ko sa SALN. Hindi nag-doble ng net worth sa SALN ko in 2025 compared to 2022 when I left the Senate. Sabi po niya sa kanyang post sa X. Actually, more than 4 times ang increase at 244.9 million pesos compared to 57.7 million pesos in 2022, the year I left government. Kita mo na. Mali pa nga yung information pala, mga kababayan ni Cayetano, dumobli daw. 4 times nga na dumami yung yaman ni Ping Lacson. Pero sabi ni Ping Lacson, legit ang pinanggalingan ng kanyang negosyo, ng kanyang yaman. Yan ang sabi ni Ping Lacson, I paid 10.5 million and 2.8 million in taxes respectively as reflected in my ITRs. Income tax returns. Unlike Senator Cayetano with 6.79 billion pesos in budget insertions under the 2025 GAA, sabi niya, I have no insertions, also known as pork barrel,
since I became a senator. And I do not have any 25% kickback for slope protection and other infra projects. I do not know about him, but I have consistently refused lobby monies in relation to my job as a legislator. And yes, the Blue Ribbon hearings, huwag siyang mainit. Meron ding ghost sa Taguig. Tapos magkakaalaman na. Hawak mga kababayan ni Ping Lacson ang beat. Kasi di ba siya yung dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Hawak niya ang beat. Hawak niya yung mga documents at may marami pa na mga informants ang nagbibigay sa kanya ngayon ng mga additional documents and information para ipakulong ito mga kababayan si Alan Peter Cayetano dahil sa kanyang pagkakasangkot sa mga ghost projects, anomalous projects mga kababayan sa Taguig. Yan ang sabi ni Ping Lacson. At yung sinasabi niya na slope protection, parinig na yon. May mga slope protection in other infra projects niya. So parinig na yon, pasaring na yon ni Ping Lacson na ang ibig sabihin, may mga iba pang projects na anomalous na malamang kinasangkutan ni Alan Peter Cayetano. Yan kasi, daldal ng daldal, akusa ng akusa. Sabi nga dito sa amin, day magparairo, tanganing day maramong kiudo, huwag magaslaw para hindi magkalat yung tae. Kakalat yan talaga kasi magaslaw, hindi lang magaslaw, mga kababayan, daldal ng daldal. Sabi nga natin, mga kababayan, more talks, more mistakes. No talk, no mistakes. Pinili ni Alan Peter Cayetano ang dumaldal ng dumaldal. Ano ngayon ang aabutin niya? Malamang sumunod siya talaga kay Marcoleta. O, di ba, mga kababayan? So sabi dito, Cayetano has yet to respond to Lacson's allegations as of posting. Meanwhile, Presidential Communications Office, UC Claire Castro also lashed out at Cayetano's latest allegations against the Marcos administration. Bakit hindi kaya makapagpigil sa sarili si Senator Alan Cayetano sa paggawa ng intriga at mga kwentong walang basihan? Imbes na ituro niya, imbes na ituro ang sarili sa kanyang kapabayaan sa pagtatrabaho, magtuturo siya ng iba, masagip lang ang sarili sa kahihiyan. Ang trabaho niya na di niya magampanan ay ipapasa sa iba. Ebidensya ang ibibigay namin panlaban sa mga kasinungalingan ni Senator Alan, sabi po ni Jose Castro. Talagang magkakaalaman na. Nagwawala kasi po yung magkapatid, lalo na po si Alan Peter Cayetano, nang mabanggit ni Matibag yung tungkol sa kaldero na amounting to 55 million pesos na mag-iimbestiga yung NBI, mga kababayan, sa 10 billion worth na project doon sa SEA Games, mga kababayan, panahon ni Digong. Hindi man pinangalanan doon si Alan Peter Cayetano, biglang nag-react yung magkapatid at isinama pa, kahit hindi man po dapat, isinama pa sa topic ng impeachment. At ngayon yung latest, nag-live selling si Alan Peter Cayetano at binabakbakan si Erwin Tulfo at saka si Ping Lacson. Nakumplika. Rumisbak ngayon si Ping Lacson. O ito na ngayon. Lalong dumami yung problema ni Alan Peter Cayetano sa kakadaldal. Palaaway kasi. Ito yung post ni Ping Lacson sa X. My integrity is my first and last line of defense. And I will fight to defend it with all my might. Senator Cayetano has crossed the line by attacking it. As of this morning, I am still counting informants and witnesses directly or through intermediaries willing to provide information and evidence to put him in his proper place, the Payatas, Quezon City Jail. Kung saan nakakulong ng una si Jinggoy, si Bong Revilla, si Marcoleta. So malamang ang susunod, mga kababayan, si Alan Peter Cayetano na.
Parang minamagnet yung mga DDS senators, mga kababayan, sa pagpasok sa kulungan. Kasi madaldal. Ah, huwag kang dadaldal pag may baho kang tinatago. Sisingaw yan. Sigurado. Ito na nga po. Sabay-sabay yan na sisingaw. Huwag kasi na nagmamalinis at huwag akusa ng akusa. Pag may tinatagong baho. O, di ba, mga kababayan? Ito yung live selling ni Alan Peter Cayetano. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ganyan yung mukha niya. Di ba? Malayo sa kanyang itsura. Pati yung ilong. Parang hindi siya, mga kababayan. Hindi kaya ito filtered o kung kaya AI, mga kababayan. Malayo siya sa dati niyang itsura. Hindi lang ako ang nakapansin. Tingnan niyo yung itsura niyo. Malayo sa dati. Pati yung hugis ng ilong. Pati yung hugis ng mukha. Di ba? Parang dito, mga kababayan, bumutog dito, parte. Tingnan niyo yung hugis niya. Iba, di ba? Ito para ng siupaw. Ito parang heart ang itsura. Heart. Tingnan ninyo ang itsura dito. Sabi niya, Your Honor, may I make a manifest? Sabi ni Mel Aguinaldo. Bakit po magkaiba ang itsura ng buhok at balbas ni Senator Alan Peter Cayetano? O kahapon ni Senator Alan, at ngayon, may kambal ba siya? Pwede po ba imbestigahan? Di alata, ha? Slight lang. Yeah. Parang pati ngipin niya, iba. Pati yung hugis ng kanyang mga labi. Di ba? Mga kababayan, pati yung dito. Hindi kaya fake ito, AI, o talagang dinistort niya yung hugis ng kanyang muka? Kasi may naman dito, may application dito sa may parte ng pwede mong paganunin ang mukha dito mismo sa camera ng cellphone. Naiba yung yung itsura ni Alan Peter Cayetano. Yung buhok, mga kababayan, yung bigote niya, pati yung hugis ng ilong. Yung hugis ng ilong. Di ba? Iba na yung shape ng kanyang mukha, iba na. Pati yung ito yung hugis ng kanyang noo, ibang-iba na, mga kababayan. Lalong lumala, pati sa ugali niya po, lumala. Di ba po, mga kababayan? Dati wala siyang bigote, nagpabigote. White yung bigote niya, ngayon pinakulayan, itim. Siguro binagay niya sa kanyang budhi. Mga kababayan, dati maputi yung budhi. Ngayon, pinaitim niya yung kanyang bigote. Di ibig sabihin na niya, Mr. Maravillas, maitim din yung budhi. Malamang. Sa ginagawa niya ngayon, mga kababayan. At sumisingaw na, mga kababayan, yung kaitiman. Pinasingaw pa unti-unti, mga kababayan, ni Ping Lacson, at may mga ebidensya pa siya pasasabugin sa susunod na mga araw kasi nag-cross ng line niya. You cross the line by attacking my integrity, sabi po ni Ping Lacson. You cross the line. Ito yung live selling ni Cayetano na inaakusa si Ping Lacson dumoble yung yaman. So pwede na ba natin patawag ang BIR at tignan lahat ng tax ni Senator Erwin? Pwede na ba natin patawag ang AMLA at mga bangko? Ganun din kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual, I didn't really pay that much attention, pero parang dumoble yung kanyang salin, tapos sinabi niya sa negosyo. So, we're giving him a chance to explain. Nag-explain siya kahit walang nagtatanong. Pero ang tanong ko, ngayon ba pinapakuha natin yung AMLAC, yung pinapakuha ba natin yung BIR records niya, yung bank records, or pinapapaliwanag muna natin? Yan ang isang pinag-uusapan ngayon Kaya tayo din-distract. So unang nagdi-distract, NBI, sausaw ka agad yung
yung DOJ, itong ombudsman, pinipilit kong respeto, pero sausaw na din na naman. And then, afterwards, ang Malacanang, kung ano nang sinasabi, hindi kasali dyan yung kakampi nila, kasali yung kakampi. Hindi daw kasali, pero sabi ng ombudsman, bubuksan ulit. So, just do your job and I will honor you kung tama, di ba? Pero inutusan din ni Senator Lacson, bantayan nyo sa impeachment. Yung pag nagtitingin na, ikaw naman, salita ka, di ba? So, happy weekend, just like me. Itanong natin, who let the dogs out? Yung attack dogs, nandyan eh. So, once na nandyan na yung attack dogs, let's not be distracted. Ako, mag-aaral ako, napakaraming dokumentong dala ko. I started 1 o'clock, 1:30 in the morning kanina. I'll be doing that today, tomorrow. Pag lumabas yung attack dogs, you're on the right trail. So, ang tanong, who let the dogs out? But mga kababayan, mga mahal kong kapatid, kapwa Pilipino, KKK, mamili po tayo. Uyog, kaso, kulong, or ipaglaban natin, ilabas ang katotohanan, itanyag po natin, ipaglaban natin yung spirit and letter ng konstitusyon at tanggalin na natin ang korupsyon. Yun na lang po choice natin. So maganda plano ni Lord, sana yun ang piliin natin. Have a good weekend everyone. God bless you. So yun ang live selling mga kababayan the other day ni Alan Peter Cayetano na ikinausok ng ulo ni Ping Lacson. You cross the line na niya by attacking my integrity. My first line, my first and last line of defense. And I will fight to defend it with all my might, sabi po ni Ping Lacson. As of this morning, I am still counting informants and witnesses directly or through intermediaries willing to provide information and evidence to put him in his proper place, Payatas, Quezon City Jail. Sabi dito sa report ng Daily Tribune, Ping wants Alan jailed. Kasi sabit anya si Cayetano sa 6.79 billion budget insertions in GAA 2025 at may mga ghost projects mga kababayan sa Taguig. Tapos kaabang-abang mga kababayan ang mga susunod na kwento, ang mga susunod na kabanata. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am a worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tulad nitong si Yuli Tan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019,
Yoli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya. Immune system booster trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang po kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz. Mali pala. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang po kayo sa Eileen Closet. Nakabase siya po sa Amerika. Kay Ma'am Eileen Rosales po, Eileen Closet. Yan yung kanyang live selling. Every Sunday po, mamaya, 7 o'clock in the evening, Philippine time, pwede kayong manood at mag-order sa kanya.